Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, eto, sinupalpal po mga kabida ng Department of Foreign Affairs, ito hong plano po ng Senado na ideklarang persona non grata or unwelcome po mga kabida ang isang opisyal po ng Chinese Embassy na nakabase ho dito sa Pilipinas. Dahil lang po mga kabida sa aligasyong nagbanta daw ito laban ho sa 15 senador na pumirma po mga kabida sa isang resolution condemning ito hong mga Chinese officials na nanghimasok daw sa affairs ng ating bansa po mga kabida. Sa isang pahayag na inilabas po ng Department of Foreign Affairs, sinabi po nila mga kabida na itong gagawin po na aksyon ng Senado isa po sa pinaka-severe actions ng isang bansa katulad po ng Pilipinas, to take against diplomats amid proposal in both chambers of Congress to declare certain officials of the Chinese Embassy in Manila as unwelcome. So matindi po mga kabida. Ito babasahin ko lang po ito hong article po ng The 1PH po mga kabida. Ang sabi po dito, the Department of Foreign Affairs o DFA said, declaring a foreign envoy persona non grata is one of the most severe actions a country can take against diplomats amid proposals in both chambers of Congress to declare certain officials of the Chinese Embassy in Manila as unwelcome. In a statement, the DFA said it is considered as a last resort short of severing or downgrading diplomatic relations. Ibig sabihin po, pag ito po ay gagawin po ng Kongreso, mga kabida, lalong-lalo na po ng Senado, see to it. Okay, see to it. Na ito na po yung, kumbaga, last resort po natin, mga kabida, after several ways, na ginawa po para po masettle itong hidwaan po sa pagitan po, mga kabida, ng China at ng Pilipinas. Okay? It is also carries tremendous implications moving forward, such as reciprocal action or other countermeasures in other areas, DFA said. The agency stressed that it should only be pursued after careful assessment of its impact on the country's long-term strategic interests. The DFA said it remains committed to protecting national interests through cautious and effective diplomacy, noting that it continues to engage Chinese authorities on bilateral and international issues. Ayan. So, yun po, tila alanganin ho, ito hong DFA po mga bida, dito ho sa plano ho ng Senado na ideklarang persona non grata, ito hong si Go Away, ang deputy spokesperson po mga kabida, ng Chinese Embassy na nakabase ho dito sa Pilipinas. Okay? Kasi po, malaki po yung implikasyon Kagaya ng sinabi ko po sa mga previous vlogs ko po, mga kabida, dapat tignan din ng Senado o ng Kongreso ang impact, hindi lang po sa Pilipinas bilang isang bansa, kundi sa mga Pilipino. Lalong-lalo na po, mga kabida, yung mga nagtatrabaho ho sa mga bansa na sakop po ng China. Kagaya na lang po ng Macau, Hong Kong, and even mainland China po, mga kabida. Okay? Sa pagkakaalam po natin, nasa 500,000 daw yung mga OFWs po natin doon, Okay? Dapat isipin po yon ng Senado. Kung sakali man po, kung gawin po itong action po mga kabida, na idedeklarang persona non grata, ito hong Chinese official, kaya ba nating tanggapin ang repercussion, yung retaliation po ng China po mga kabida. Okay? Pwede din nilang gawin, kung ano pong ginawa po ng Pilipinas sa isang opisyal po ng China dito sa atin, pwede din nilang gawin doon ho sa kanilang bansa. Meron po tayong mga opisyal po doon, may embahada po tayo doon, po mga kabida. Yun yung masaklap. Kung ang gagawin po ng China, mas doble pa po, sa ginawa po natin. Alright? Mantakin nyo doon pa lang sa statement po na inilabas po ng Chinese Embassy, mga kabida. Isa lang po sa kanilang opisyal na idedeklara ho natin bilang persona non grata
silang lahat po ay aalis. Okay? Isasarado po nila, no? Ito kung kanilang embahada po, mga kabida, at silang lahat po ay aalis po ng bansa. Kung yun po ang mangyari, mga kabida, nako po, ang laki po ng damage, ano? Okay? Unang-una po, ang pagtingin po ng international community po sa atin, mga kabida, ano? Kaya, sabi po ng DFA ho dito, okay, ito hong plano po ng Senado, ano, it needs careful, okay, assessment of its impact on the country's long-term strategic interest. Alright? Strategic interest, ano po yun? Yung ating makukuha po, ano, benepisyo po natin, ano, dun ho sa ating bilateral relation kasama po ang China, mga kabida. Okay? Katulad na lang po ito hong commercial trade. Alright? Ito hong mga produkto po natin na dinadala po dun ho sa China, mga kabida. Pagkakaalam ko lang po, ang China po ay isa po sa top importer po, ano, ng ating mga produkto. Okay, kung yan po ay maapektuhan dahil ho sa ginawa po natin, babay po talaga yung ating mga magsasaka po, ano? Katulad na lang po ng producer po ng durian, okay? Producer po ng banana, mga kabida, no? Okay? Pineapple, at maging ito hong nickel, alright? Isa sa mga top buyers din, ito hong China, mga kabida, ano po? So, dapat hindi ho magpadalos-dalos po ito hong Senado, mga kabida, no? Kahit na po valid yung reason po ng ating mga mambabatas na ideklarang persona non grata o unwelcome yung deputy spokesperson po, mga kabida, ng Chinese Embassy, ano? Kasi siguro nasasaktan din yung ating mga mambabatas dun ho sa mga inilabas na mga pahayag po, ano, ng embahada po ng China dito sa Pilipinas. Okay, pero gaya na sinabi po ng Department of Foreign Affairs, ito hong pagdeklara ho na persona non grata o unwelcome para doon ho sa isang diplomat, ano, mga kabida, last resort na po yon. Kumbaga, yun na po yung pinakalas na pwede hong gawin, ano, ng Pilipinas in order to save, para lang po kung meron pang paraan, mga kabida, na mga efforts na pwede ho nating gawin, ano, at least masave po yung bilateral relation po, ano, sa pagitan po ng China at saka ng Pilipinas, mga kabida. So, ang dami hong kumontra ho dito, okay? Pati ito hong si dating National Security Advisor So, ang dami hong kumontra dito, ano, mga kabida. Isa na po dito, ito hong si dating National Security Advisor Clarita Carlos. Okay? Kumontra ho dito Sinabihan pa nga niya ang Senado po, ano, na shut up. Dahil hindi po maganda, ano, mga kabida, yung plano. Okay? We cannot afford the retaliation of China, ano. Hindi ho natin kaya yan, mga kabida. Kaya dapat mag-isip-isip ho tayo, huwag ho tayong magpadalos-dalos. Huwag ho natin gamitin yung emosyon po, ano, mga kabida, to decide. Okay? Mag-isip ho tayo, tingnan po natin yung long-term effect niya, mga kabida. Para hindi ho tayo magsisisi, ano, sa ating mga ginagawa. Okay? Iba kasi yung implikasyon pag persona non grata Okay? Iba yung implikasyon doon. At pwede hong masira, mga kabida, yung bilateral relation po natin with China. Okay? Although, normal lang po na meron po tayong hindi ho pagkakaintindihan dahil ho sa claim po natin dyan po sa West Philippine Sea, ano? Pero huwag ho nating idamay ang pagkalahatang relasyon po, ano, ng Pilipinas at ng China. Mga kabida, ang dami pong field, ano, na pinagsaluhan po, ano, ng China at saka ng Pilipinas, mga kabida. Edukasyon, ano, in terms of labor force, ano, mga kabida, ang dami ho tayong OFWs po doon. Okay, nasa 500,000 po. So kung yan po ay maapektuhan dahil lang po sa recklessness po ng ilang mga mambabatas po natin, mga kabida, at ilang mga opisyal po ng gobyerno, kawawa naman po yung mga
madadamay ho dito, ano? Na wala hong kasalanan po mga kabida. Diba? Yan din yung isipin po, no? Bago ho tayo kumilos. Ganun lang po, mga kabida. Hindi ho ito basta-basta, hindi po ito biro, ano? Sensitibong bagay po ito na kailangan ho nating pag-isipan, pag-aralan, kung ano yung magiging implikasyon po, legal man, o yung ating relasyon po sa China, mga kabida, ano po. So para po sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.